Our scripture reading for today is from the book of John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kabagabagan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Amen. Ang passage natin ngayon na kapag tayo ay nasa Panginoon, tayo ay may kapayapaan at ang totoong kagalingan ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo lamang. Ang sabi dito, tinapos niya na ang lahat, na overcome niya na ang mundo na ginagalawan natin na kanyang ginawa. Sa mundong ito, magkakaroon tayo ng lahat ng mga kabiguan, lahat ng mga pagsubok ay dadaan natin lahat. Gaano man ito kabigat, kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo mabubuwag. Nung ako ay na-diagnose ng lung cancer stage 4 noong 2021, tinibayan ko lang ang aking loob kahit sinabi na sa akin ng mga doktor na ang aking buhay ay ang pinakamatagal na ay 3 buwan na lamang. Subalit, dahil naniwala ako, sumampalataya ako sa kanyang mga sinabi na tinapos niya na ang lahat, magkakaroon tayo ng peace of mind or magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya lamang. At ang totoong kaligayahan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Kaya anuman ang ating mga pagdaanan sa buhay, huwag nating isusukuan ang Panginoon dahil siya lamang ang nakakaalam ng lahat sa atin. Dahil tinapos niya na nga ang lahat sa atin, mula sa ating mga nakaraan, anuman ang ating mga nakaraang mga kasalanan, ay binura niya na ito. Anuman ang kasalukuyan natin, ay nakikita niya kung tayo ba ay gumagawa ng tama, kung tayo ba ay nagbabalik loob sa Kanya, kung tayo ba ay sumusunod sa lahat ng Kanyang utos. Tinapos niya rin ito at nakikita niya tayo sa kasalukuyan. At ganun din ang ating future. Tapos na rin. Tinapos na rin niya. Kung ano man ang ating mga kinabukasan, siya lang ang nakakaalam kung anong mangyayari bukas, kung anong mangyayari sa ating mga pamilya, kung anong mga problema, anong pagsubok ang ating dadaanan. Kaya dapat manatili lamang tayo sa kanyang mga salita upang anumang trouble ang ating ma-encounter sa daan ay tayo ay guided by the Holy Spirit. Dahil lagi lang nating tatandaan na tinapos niya na ang lahat sa atin. Alam ng Diyos na magkakaroon tayo ng mga maraming pagsubok dito sa mundo na ating ginagalawan. Kaya anumang ang pagsubok na iyon, anuman ang mga dadaanan natin, kahit anuman ito ay kaligayahan man ito, pang sariling satisfaction sa atin, lagi lang nating tatandaan, ito ba ay naaayon sa kanyang mga salita? Dahil kapag ito ay ating ginawa at ito ay ating sinunod, hindi na tayo muling magkakamali dahil mahal tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ako
nung ako ay tinaningan ng aking doktor na umuwi ng Pilipinas, I entrust everything to Him. Sa Diyos ko ang lahat, na kung ako ay Kanyang kukunin na, gusto ko, Panginoon, ako ay mapunta sa inyong paradise, sa inyong kingdom. Kaya ibinigay ko ang lahat sa Kanya, hiningi ko ng kapatawaran lahat ng aking mga nagawang kasalanan, dahil wala namang perfect dito sa mundo. Ikaw ba ay perfect? Ikaw ba ay walang kasalanan? Sabi nga ng Panginoon, bumato ang walang kasalanan. Unang bumato doon sa babae na kinukutya nila na makasalanan. Ano ang sabi ng Panginoon? Bumato ang sinumang unang walang kasalanan. Subalit, walang bumato dahil tayo nagkakasala. Tayo ay tao lamang, pero kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon at tayo ay manatili lamang sa Kanyang mga salita, lahat ng anumang kahilingan natin, lahat ng ating dalangin ay naririnig ng Panginoon. Katulad ko, dininig na ang aking panalangin. Nabigyan niya na pa ako ng panibagong buhay, alisin ang aking lung cancer stage 4, at patuloy akong maglilingkod sa Kanya, at gusto kong ibahagi ang mabuting balita sa inyo, ang mabuting balita ng Panginoon na nakaligtas ako sa 3 buwan na binigay sa akin. Ang dami kong pinagdaanan, ang daming chemotherapy, mahirap, pero lahat ng yon, dahil kasama ko ang Panginoon, yun ang sinabi niya sa akin ng Panginoon, na marami tayong trouble na dadaanan, maraming crisis, maraming problema, conflicts, pero wag natin itong i-turn into negative. Dapat tanggapin natin ito bilang regalo sa atin ng Panginoon, at dahil dito, ito ang ating opportunity para tayo ay gumawa ng tama. Gawin natin itong opportunity para mapalapit sa Kanya, mapalapit sa Kanyang mga salita, at upang isabuhay natin araw-araw, at hindi lang para sa ating sarili, kundi i-share din natin sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating mga kaanak, at sa lahat ng hindi natin kakilala na makakasulubong natin along the way. Dahil only Christ is the answers to all our problems. Walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Sabi ko sa inyo, ang sabi ng doktor ay hindi na ako kayang pagalingin nila. Kaya dapat na akong umuwi ng Pilipinas dahil hindi na nila kayang gamutin. Pero ang Diyos, ginamat ako dahil nagtiwala ako sa Panginoong Hesukristo. Kaya hanggang ngayon, 2021 ako na-diagnose, 2024 na po ngayon, at buong pusong pasasalamat ko sa Panginoong Hesukristo dahil dininig niya lahat ng aking panalangin. Dahil mahal tayo ng Diyos, we are a child of God. Ikaw, ako, tayo ay anak ng Diyos. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.